Your salary is created to forget your dreams. Ang tao lagi namang sinasabi niya, naniniwala sila eh. Pero ang tanong, kilala mo ba? Kasi pag tayo, kahit anong bagay, pag tumigil gumalaw, namamatay. Hello everyone! So this is Exit Strategy and we'll talk about things around career, no, around business and Yes. life, right? Yes. So my name is Alex Cerillo nga pala. You are? Hi guys, so I am Regina Esguera. And? Ariel Nonelon. Alright. And we are the Exit Strategy. First question, kasi merong nagtanong na long-term employee na, matagal na siya employee, nanghingi siya ng tips sa atin. Okay. So ang tanong niya is about taking a leap of faith. No, so basahin ko lang ha. Sabi niya kasi, from employee to entrepreneur, no, or sales professional daw. Sabi niya specifically, what made us realize na we wanted more than just a paycheck? So medyo malalim yung tanong, Yes. right? So sino gusto sumagot? Ako, sige, mauna na ako. Sige, go Ay, ahead. sorry, excuse me. Okay lang ba na i-explain natin, ano nga ba yung leap of faith muna? Sige. Kasi baka yung iba nagugulo sila. What's Yes, leap perfect. of faith? Oo, Diba? Tama, ba tama. yung Baka akala nila, ano lang to, wala lang to. Pero leap of faith is a big word. Tama, tama. Diba? Agree. Yun palang leap of faith. Sige, So, for sige. you, For me, leap of faith is something na you will do na uncomfortably. Okay. Na hindi siya komportable pag ginawa mo agree siya. ako dyan. So Some- for me naman, leap of faith is breakthrough. Breakthrough. Breakthrough mo siya. So, paano ka mapupunta from your point A to point B? Wow, So, lalo from na. your biggest goal talaga. So, ayun yung takeaway ko sa leap of faith. Okay. Ano yung perspective mo naman, bro? Ito yung journey to transformation. Wow. Kasi ito yung moment mo na tatalikuran mo lahat na kung nasaan ka man ngayon, papunta sa isang lugar na hindi ka sigurado kung anong mangyayari. Pero Correct. alam mo na pag nagpunta ka sa lugar na yon, may something na magbabago sa buhay. Yes, merong growth. Tama. Exactly. Tama. So that is something na leap of faith na tinatawag. Yes. Okay. So I hope naintindihan niyo yun, guys. Yes, ayun yung tawag nating leap of faith. Yes. So, Alright. to answer that question, ako, I'm speaking from my own experience. Mhm. So, na-realize ko, kasi being employee for 16 years, sobrang nakaka-drain. So, galing ako nag-work ako sa Jollibee, nag-work ako sa... Oh, talaga? Nag-Jollibee din ako. Yes, nag-work ako doon. Sobrang hirap. Imagine, 40 pesos per hour. Yung sahod mo, pagod ka pa, para kang gulong doon na pagulong-gulong. Saan banda ka ng Jollibee? Sa Isitan, sa Tayuman, tsaka sa may SM. Anong role mo doon? Galing, ah. Counter? Cashier. Counter. Oo, kami yung nagtitake order, ganyan. Tapos kukunin mo, a-assemble mo yung order. Besh, nakakapagod siya. Kasi nakatayo ka doon. Buong 8 Nakatayo hours ka. na shift. 8 hours lang nakatayo, tapos 1 hour lang yung break mo. Hmm. So, syempre, galing ako sa mahirap na family. So, na-mindset ko na ano yung dapat kong gawin para mag-iba yung buhay ko. Mhm. Kasi hindi ako naniniwala na porket mahirap ka pa din hanggang Yes. pagtanda mo. So, Mhm. you have to take actions. Yeah. So, from being employee to entrepreneur, isang malaking decision talaga siya na kailangan mo talagang bigyan ng malaking action. Yes. Mhm. So, being employee for almost 16 years, napagod ako. So, nag-isip ako, syempre, habang tumatanda tayo, nare-realize natin na dito na lang ba ako? Papayag ba ako na hanggang dito lang ako? Mhm. So, from the paycheck, near around 16,000 per month, Anong year yan? year 2009, Oh. malaki pa nga yun eh. Hmm. Kasi, ang sahod ko lang nung time na yun, 12,000. Tapos, 4,000 yung sinasahod ko sa Jollibee. Kasi dalawa yung work ko. Wow. So, uuwi na lang ako. Parang naging cycle na lang siya. Uuwi ka, pagod ka. Tapos kinabukasan, gano'n na naman yung routine mo. So, anong nagbago? Wala. So, kailangan pala talaga iibahin mo yung routine mo. Na you need to change your perspective in life. So, paano ba ano ba yung pwede kong gawin na mas alam ko na magbibigay sa akin ng value and then sa oras ko? So, pero ano nagpa-realize sa'yo? Na ayaw mo na nung 16,000? Ayoko na kasi ang kulang talaga.
Kulang. Sobrang kulang, di ba? Ang taas ng inflation, ang daming bilihin, Yes, tapos yes. nagkaanak pa ako noon. Yes, yes, yes. Na yes. hindi talaga enough. Pain yan. Di Pain. ba? Ang sakit na parang naghahanap ka ng way na paano kumita ng pera. Eh, based dun sa experience mo, parang hindi siya akma dun sa gusto mo. Mm. So, I realized na kailangan ko na talagang mag-move forward. Kailangan ko ng biggest decision para maiba yung buhay ko. Mm. Wow. So, ganun yung ginawa kong transition na I have to do something in order for me to achieve my goals. Ang galing. So, yun yung for me. Congrats. Congrats. Amazing, amazing. So, ikaw naman, Besh, anong ginawa mo kung paano ka nag-transition from being employee to entrepreneur? Okay. So, a little bit background. Graduate ako ng IT. So, college graduate ka. And first job ko is sa SM, SM Downtown. Taga-plastic ako nang binili. Imagine, graduate ka pa, tapos ganun Yes. lang yung... So, dahil nga, syempre, dito sa Pilipinas, kapag wala ka pang experience, talagang kahit magka-experience ka lang sa trabaho, kahit anong position pa yun, tatanggapin mo. So, that time, bagong bukas yung SM sa Olongapo. And, nagtry, pasa ng resume, naggumawa ka ng 20, 30, pinasa mo, walang tatawag sa'yo kasi nga wala kang experience. Then, may nag-open na opportunity doon, SM, kasi ang strategy ng SM is every 6 months, tanggap ka kasi bibihira lang sila kumuha ng Regular. Puro contractual. So, malaki yung chance na kuha ako. So, yun ang ko. Imagine that, 4 years ka nag-aral ng college. Papasok ka sa taga-plastic. Bagger boy. Pero sa SM, hindi ganun ang tawag. Pinaganda nila. Checker. Checker, Check okay. ka ngayon ng Kung So, ilang yun ang bag, first job kung ko. ilang plastic yung nilagay mo doon. Yes. Ilan ang dapat tugma yung sa cashier at saka sa'yo. So, yun ang first job ko. Then, nag-AutoCAD ako, nag-timekeeper ako. So, more on ganun. Kaka-improvement na. Then, tumagal ako na trabaho sa PNP. So, naging police ako for 6 years. Then, mayroon akong moment talaga sa buhay ko na pag sahod ko, uwi ako sa bahay, mag-uusap kami ng misis ko, eto, bills. Ending, wala na akong hawak na pera. Oo. So, yung moment na yun na, ayoko ng ganito. Imagine, nire-risk mo yung buhay mo. Tapos, nagsasacrifice ka na hindi mo makasama ang family mo. Anong taon to, bro? 2019. 2019. Okay. 2019 ako nag-start kasi na sideline na nagbenta ako ng car care products sa mga kotse, car shampoo, car wax. So, yung moment na yun na ayoko ng ganitong feeling na sasahod ka, bibigay. Then, nabasa ko yung book ni Robert Kiyosaki na Rich Dad Poor Dad. Doon ako nabigyan ng idea about cash flow. Then, doon talaga nag-start. Okay. Doon ako nag-start. Basically, na-experience mo muna yung paycheck to paycheck talaga. Yes. Okay. How about you? Good question. So, what made me realize na ayoko na nung paycheck to paycheck lifestyle, no? It's basically self-growth. Kasi, alam ko sa sarili ko na may abilidad ako. Na hindi lang ako ginawa para lang gawin yung certain task. Kasi for the longest time, nag-call center ako. So, yun yung pinakaunang-una kong trabaho. How long? 5 to 6 years. No? So, nursing graduate ako. No. Yes. Graveyard shift. True. So, 6 years ko ngayon yun. Sabi ko, during those 6 years, alam ko sa sarili ko na marami pa akong kayang gawin. Na hindi lang ako bagay sa isang cubicle lang, sumasagot ng mga calls. So, nothing against those people. Actually, bilib na bilib ako sa kanila. Hands down sa mga nagpupuyat dyan para buhayin mga pamilya nila. No? So, I wanted to grow myself more than just answering calls. Yes. Okay. Kaya nga, in those years na nagtatrabaho ako sa call center agent, nagpa-part-time na ako niyan. Nagpa-part-time business ako. Nagtayo kami ng t-shirt printing sa mga tropa ko. Nag-grab operator ako. So, imaginein mo, kumuha kami ng kotse. Tapos nag-grab ka. Ikaw yung nagda-drive. Nag-operate. Ako yung nag-operate. Nag-drive din ako for mga first, siguro 2 to 3 days. Para ma-experience ko lang. Okay. So that pag nagharap na ako ng driver, alam ko na yung sasabihin ko sa kanila. Okay. So, pinasok ko yun. No, ang sahod ko lang at that time, 25,000, 24, kasama na yung mga OT. 2016, around that time. So, sabi ko, kaya naman pala. No? So, hanggang sa nag-improve, nag-invest ako sa sarili ko sa skill set.
Mhm. Okay. Nag-aaral ako mag-stocks na hanggang ngayon, thankfully, na-apply ko pa rin siya. So, kasi nga, gusto ko, hindi lang ako naka-laser focus dun sa pinapagawa sa akin. Mhm. Kasi, being a call center agent for 6 years, na-realize ko, parang trato sa men was really machine True. na trabaho, Trabaho, pinroprogram ka bahay para na lang. magtrabaho, uwi ka, pahinga, Mhm. tapos trabaho ulit. Mhm. Hintayin mo yung leave mo, hindi ka pwede magbakasyon unless i-approve nila. Yes. No? So, na-realize ko, ito ba talaga yung buhay na dapat nating, i-live by. Mhm. Diba? So, sabi ko, medyo, hindi ako sangayon doon. And that's why sabi ko sa sarili ko, I have to go out my comfort zone, maghanap ako ng way para mas kumita ako. True. Kasi magkano lang Yes. sahod, di ba? Bilang Yes. empleyado. Yes. So, lahat naman tayo dito. So, Diba, galing naging tayo empleyado din. ka. Na-realize natin na kulang talaga. Kahit anong gawin natin magic, kulang Correct. talaga. Hindi Yes. enough. Correct. Tsaka yung yung routine na ganun. Ang tawag ni Robert Kiyosaki doon is rat race. Yan, rat rat race, race, Gising rat race. ka, pasok ka, uwi ka, sahod ka, expense ka, gising ka, Mm-mm. pasok Correct. ka, Parang uwi ka. umiikot lang yung buhay mo just to pay the bill. Yes. No freedom at all. Yes. Pag Oo. hindi mo binago yun, magigising ka na lang isang araw na hindi mo na kaya magtrabaho, matanda ka na. True, agree. Correct. Actually, yung rat race nang galing yan doon sa talagang actual na rat Oo, Yeah. totoo. na nasa, ano tawag doon? Nasa Sa cage bilog. siya, Nasa cage. Nasa Diba, cage ikot-ikot na lang parang siya. treadmill, Yes. na paikot-ikot na siya, takbo na siyang takbo. Oo. No? Hanggang sa, pag hindi niya na kaya tumakbo, Mamatay na siya. patay na siya. Yes. Oo. Nakakatakot, no? Sa totoo lang. Pag in-apply mo sa sarili mo, Yes. parang hanggang kailan ako ganito. Mhm. So, which is, ayan yung gusto natin natin sa mga viewers natin. I-add value. Yes. From being employee to entrepreneur. Paano ba tayo magsiswitch? Yes. Correct. And maybe it's just a single fact lang na pag titingnan mo yung savings account mo, wallet mo, Mhm. no? May excited ka bang tingnan yan? Oo. Parang minsan ayaw mo na, ay, 12 pesos na lang yung bank account. Ayun na. Oo. Walang emergency fund, walang any Yes, investment correct. or whatsoever. Yun yung pain dun na kahit ilang oras ka mag-overtime, hanggang ganun lang yung kaya mong kitain. Yes. Kahit nag-work hard ka, parang limit pa din, hindi mo magawa lahat ng gusto mo, hindi mo mabili lahat ng gusto mo, wala kang freedom para sa family mo. Yung time mo Yes. parang, basically, buong araw mo nandun ka lang sa trabaho. Kasi pag di ka naman nag-work, wala kang papakain sa family mo. So, Correct. parang limited lang siya. So, Yeah. as And we want in-accept na more. natin yun. In-accept natin Mhm. yun. We became so accustomed to it na parte na to ng buhay natin. Yes. Because satisfied tayo, di ba? May security na tinatawag. Nakakaraos. Correct. Yes. Yes. May nagustuhan ako sa sinabi mo eh. Alam mo sa sarili mo na hindi lang ikaw para dito. Oo, Correct. agree. So, para sa viewers namin, inumpisahan namin to give you an idea, Mhm. to give you an inspiration kung ano ba talaga yung nangyayari in reality sa possibility outside the world. Mhm. So, if you are a person, an employee, or an student, or solo parent, na alam mo sa sarili mo na hindi lang ako para dito. Mhm. This is for you. Okay, marami kayong matututunan dito sa mga pag-uusapan namin. Amen. Yes. Okay? And lahat ng i-share namin dito is real life experience dinanas namin. Okay, na-experience namin, nasaktan kami dito, umiyak kami dito, nahirapan kami dito. Blood, sweat, tears. Yes. Maybe na-experience din ng ibang viewers natin Yes. na baka makarelate din sila. Yes. Actually, 80% ng population natin is more on employee. So, how can we transition from employee to entrepreneur? Yes. Correct. Being business owner, Yes. being providing services sa mga clients, and Yes. mga big clients in the future. Yes. Amazing. So, good answer, guys. Ang gaganda ng mga batuhan natin, mga conversations ninyo. Yes. I like your responses. Yes. Okay, so siguro, now that you have realized na you wanted to get more or get out of the paycheck to paycheck na buhay, na lifestyle, how did you make the big move? Nag-prepare ba kayo? So ako, just to give you an idea, guys, syempre, sa lahat ng decision na gagawin natin sa buhay, it takes planning, structure. Mahalaga sa akin yun for yung structure. Okay. Hindi pwedeng
move ka lang, kilos ka lang ng kilos. Ano, kailangan mo malaman kung ano yung gusto mo. Kung ano yung goal mo. Dapat kasi clear talaga siya sa mind mo na ano yung gusto ko. And Okay. you have to earn it. And So, na-realize mo na yan. Ayaw mo oo. na nung regular na 16,000. Na-realize mo na yan eh. Ayoko na nun. Okay. So, sabi ko sa sarili ko, anong gagawin ko? Ayun. Anong gagawin mo? Anong ginawa mo? So, ang ginawa ko dito is, ang dami kong pinanood, nag-aral ako. Yan. Nag-aral talaga ako, nag-study ako how to do business, how to do side hustles, ano ba yung pwede kong ibenta na talagang love kong gawin and at the same time, magbibigay ng value sa taong bibili sa akin. Wow, big word yun ah. Yes. Value. Nag-start ako, ang dami kong ninegosyo eh. Kasi gusto ko nga ng extra income. So, ang una ko ninegosyo, nagbenta ako ng damit. Yung mga online na mga damit, ganyan. Teka lang, habang nagtatrabaho ka. Habang nagtatrabaho ako. Okay. Kasi hindi naman pwedeng hindi natin sinasabi na mag-switch ka agad. So, Okay, kailangan okay. mo ng Tama. dahan-dahan na transition. Okay. So, Yun. habang ginagawa ko yung pagiging empleyado ko, Aha. kasi fixed salary ko yun eh. Hindi ko pwedeng mawala yun. Kasi pag nawala yun, how can I sustain the needs of May my bills. kids? May Yes. bills eh. Oo. So, comfort zone ko na siya. Mhm. And then, ang ginawa ko, kailangan meron pa akong another income na makakapag-sustain ng future funds ko. So, naghanap ako ng extra income para yung monthly expenses, para yung monthly na gastusin ko, ang mag-shoulder nun is yung sinasahod ko. And then, yung kikitain ko from my side hustles, ayun yung extra money ko na pwede kong i-save. Kasi nga Okay. wala akong savings nung employee ako. Wala akong emergency funds, wala akong savings, wala akong funds for my dream car, dream house, educational funds ng anak ko, retirement ko, insurance, wala, lahat wala. So how can I fund those dreams kung wala akong extra money? Malabo Yes, sa malabo, 16,000. diba? Ang labo niyan. So, ang ginawa ko, nag-transition ako na nagbenta ako ng kung ano-ano. Nagbenta ako ng damit, nagbenta ako ng mga skin products. So, per month, nagkakaroon ako ng extra 10,000. Wow. So, yung 10,000 na yun, malaking bagay yun, guys. Kasi pag inipon mo yun in a year, Yes. 120K yun. So, Yes. saan ka makakapulot nun? So, ginawa ko Yes. lang siya consistently. Mhm. Hanggang sa na-master ko yung pagiging, salesperson ko. So, doon ko na-realize, nag-work pala talaga pag masipag ka. Pero sometimes you need the strategy. So, what's the next move? Hindi naman pwedeng 10,000 ang kikitain mo, makakabili ka Tama. ba ng bahay at kotse? Tama. Hindi. So, ang ginawa ko, nag-aral ako. Nag-aral ka ulit. Nag-aral ulit ako. Nag-search ako ng nag-search. Kasi lahat nasa social media Ano ba to? na. Ano ba to? Schooling talaga o YouTube University? YouTube University, guys, hindi nyo kailangan Yes. magbayad ng kahit ano para Yes, lang yes. matuto. Mhm. Kasi Yes. andyan ang libro, andyan ang YouTube University, maghanap Nice. kayo ng mentors na talagang mas magaling sa inyo para makagain Yes. kayo ng another knowledge. Kasi Mhm. alam na nila yan, galing na sila dyan. Mhm. So ayun yung mindset ko, ayun nag-aral ako. Ano ba talaga? Tapos may nabasa ako na talagang nakapagbigay sa akin ng malaking realization. Mhm. So yung nabasa ko na yun, ang nakalagay doon, si Jackman nagsabi nito Mhm. Sabi niya doon, if you're poor at the age of 35, kasalanan mo na daw yun. Yes. Aray. Ang sakit, sabi ko, ay, ilang taon na ako? 29 na ako. Lapit So meron na lang akong 6 6 years, years. para magagawa ko ba yung 16 years na nasayang ko sa pagiging Yes. employee? So, Yeah. anong kailangan ko? So, ang ginawa ko, binigyan ko ng timeline yung sarili ko. Mhm. So, I have to list down my goals. Kailangan, ito yung mangyayari sa akin for the next 5 years of my life. Ano yung gagawin kong trabaho or mai-apply ko talaga na pwede magbigay ng value sa mga market ko. So, nag-search ako, ano bang magandang trabaho? Ano bang work yung magbibigay sa akin ng time freedom as a mommy? As a mom of 2, ang hirap i-manage siya, totoo lang. Mhm. So, iiwan ko yung anak ko sa kapitbahay ko para lang magtrabaho. Ayoko na ng ganun kasi naaawa ko sa anak ko. So, ano ba talaga ang trabaho na hawak mo yung oras mo? Okay. May ganun ba talaga, no? May ganun ba Yeah. talaga? Doon ko na-realize na being entrepreneur is a freedom. Mhm. This is a freedom job. So, nag-search ako ano bang trabaho na ang pagiging entrepreneur. Mhm. Andyan yung mga marketer, digital marketing, andyan yung e-com, andyan Yes. ang pagiging real estate, Yeah. insurance advisor, sobrang dami. So, nakita ko ano ba yung suit sa akin. Mhm. Okay. So, kailangan kasi malaman mo yung trabaho na suit sa image mo. Yes. Mhm. Hindi pwedeng mag-real estate ka wala ka namang mga ganung mga diba? Yes. Sa Sales strength mo. skills. Sa strength mo. Sa Mhm. strength ko, ayun yung pumapasok. So, sa strength ko, gumagay ako sa pagiging financial planner. Okay. Financial planner. O, kasi Okay. nagtanong ako kay Lord, Lord, i-guide mo naman ako. Kasi prayer ko to Yes. for the next 6 years. Mhm. Okay. Sabi ko, Lord, ano bang career yung pwede mong maibigay sa akin na magbibigay ng purpose sa Mhm.
mga taong mahal ko sa buhay. Hindi lang basta nabubuhay ako. Gusto ko may purpose din ako. May time freedom ako and at the same time, nakakatulong ako sa tao. So, yun doon ako nagbasa, nag-search ako. So, baka bagay ito sa akin. So, mahirap siya mag-transition, pero kasi gigil na talaga ako. Ayun na yung pinaka-point ko na gusto ko na baguhin yung buhay ko. So, lumapit ako, ayun, na gusto ko nag-aral ako, nag-exam ako hanggang sa, yun, na-master ko din siya. So, ginawa ko siya both. And then, nung sustainable na ako, tsaka ako nag-resign from my previous employer. What do you mean sustainable? Can you define sustainable? Sustainable, being sustainable, ayun yung term na kailangan mas malaki na yung side business mo compare sa sinasahod mo. Sa regular paycheck mo. Oo. Okay. So, from 16,000 to 18K, ang side hustle ko, ayun na yung nag-support sa akin na kumikita ko near around 50,000 extra. Nice. Extra lang yan. Extra lang siya. Grabe. So, doon ko siya na-transition na, ay, dito kaya kong kumita ng limited lang na yung oras ko pero ang laki ng income. Versus doon sa 9 to 5 minsan puyat pa graveyard. Mhm. So, imagine, what more pag mas marami akong client, kaya kong kumita ng 6 digits to Tama. 7 Tama. digits per month. Sales yan, no? Sales. Tama. Okay, so basically, ang sinabi mo, ang nakuha ko sa'yo is, hinintay mo muna na magtugma Mm-mm. yung kinikita mo doon sa side hustle mo, Yes. doon sa paycheck to paycheck mo. Kasi hindi natin pwedeng sabihin na, kaya mo yan, mag-resign ka na. Hindi pwedeng ganun. Mhm. Kailangan unti-unti. So, bago ka hindi namin sinasabi na mag-resign kayo kagad sa previous job nyo. What you can do is, maghanap ka ng another source of income na Yes. kayang magbigay sa'yo ng funds Yes. para talaga mas masustain mo and mas makapag-ipon ka. So, kung kaya na, that's the time na kaya mo na pwede ka na Tama, mag-resign. So, again, to summarize what you're saying, naghanap ka muna ng side hustle Mm-mm. that will work for you, that will work na Mm. kaya mo balance yung dalawa. Oo, yung kaya mo siyang i-balance. And then, you waited for the time na mas malaki na to. Mas malaki na. Correct. Kasi it takes, hindi siya mabilis eh. It takes 5 years for me bago ko ma-build yung emergency funds ko. Tama. Yung backup ko. Kasi, for me, hindi ka pwedeng mag-resign agad sa employer mo nang hindi ka ready. Kailangan meron kang at least 6 months na emergency funds. Okay. 6 months to 1 year. Yun yung preparation. Oo, yun yung Yung preparation mo. Okay. Kasi nga may anak ka na at that time, you said? May anak na ako, 2 pinapagatas ko na, isang newborn, isang 3 years old. Correct, no? Kasi nga naman, bilang nanay, mahirap na Mahirap. aalisin mo yung regular na bumubuhay sa'yo. Oo, nabumuhay. Tapos hindi lang sa'yo, kundi may Yes. dalawang anak ka pa. Yes. Oo. Yes. So, Makes kulang. sense, no? Kulang. talaga. So, kailangan ko talaga maghanap ng extra income. So, yun, nung nakaipon ako, sabi ko, wow, sustainable to. So, kapag kasi, for me kasi, kailangan mo talaga ng skills eh. Kailangan mo matuto, kailangan mo mag-aral, kailangan mo i-grow yung sarili mo para talagang magkaroon ka ng value as a person. Like it. Thank you. Yun for me. I love it, no? So, nag-prepare si Reg. Alright. Ikaw, bro. Sa akin naman, may similarities kami ni Madam Reg. So, while working as a policeman, nag-sideline din ako benta-benta ng car care products, car shampoo, then nagbenta ako ng pabango, nag-import ako. So, more on side hustles din. Up to the point na no-brainer na yung side hustle mo, kumikita ka na ng malaki. Na 10x na yung side hustle mo sa employment mo. So, yun yung preparation. Na win-workout mo muna or hinanap mo muna yung strength. Hinanap ko muna yung strength ko na, okay, nagtatrabaho ako ng 8 to 5 as a policeman or 8 to 8 pala kasi 12 hours duty. Then, yung time ko dito, itong sinasahod ko. Komputado mo na yun kasi normal na yun na talaga yun eh. Nag-side hustle ako ngayon na, itong side hustle ko, nagtatrabaho lang ako ng 4 hours, 3 hours, 2 hours a day. Then, kumikita ako ng ganito. Tapos, along the way na marami akong natatry, Gano'ng kalaki yun, yung ganito? yung sa car care products, so parang nakaipon lang ako ng 20K. Tapos, sa pabango naman, nung nag-perfume ako, ito yung natuwa ako na wala akong puhunan. Na possible pala yun, wala kang puhunan. Kumausap lang ako ng supplier na, ikaw may pabango ka, benta ko yan. Kinuha ko yung photo, nag-post ako sa Facebook, post. Anong taon to? 2020. 2020. Ay. Before pandemic. Tas Yan yung magandang pandemic. diskarte. Yan yung Oo. magandang diskarte. Wala kang product, Wala. pero kumikita ka. Yes, wala akong inventory. Wala kang Talagang capital. Laway lang. Mhm. Facebook lang. Then, nagulat ako. Nakaipon kami ng misis ko ng 140,000. Mhm. So, laway lang ha. Oo. So, parang, nai-realize ko na, kung may gusto kang gawin,
wala ka dapat excuse eh. Kaya pala. Maging resourceful ka lang. Mhm. 'Di ba? So, i-maximize mo kung ano yung meron ka. Then, yun yung ginawa ko. Nung na-realize ko na kaya pala na may trabaho ka, may side hustle ka, tapos kaya mo palang ma-reach yung point na mas malaki yung kinikita mo na sa side hustle mo, then, no-brainer decision na, okay, I can live na. Yeah. Although, yung sa akin naman is medyo mahirap talaga na decision kasi I'm a policeman. Mhm. For most of the people kasi, once na police ka na, career na Yes. yan eh. Yes. Hanggang May retirement. May retirement ka na Retirement. eh. Pwede mo siyang, okay, mang mindset ko, mananatili lang ako sa trabaho ko. Yung, dapat di Yeah. ako magkakaso, safe ako lagi. Pagpapromote. Mag-retire ako, magpapapromote ka. Tapos pag nag-retire ako, may pension na ako, okay na ako, hayahayahan ako. But, I have the same feeling as you din na hindi lang ako para dito. Mhm. May times pa na, habang naka-duty ako sa checkpoint, Mhm. ang trabaho ko, bantayan yung nasa palig. Pero naisip ko sa sarili ko na, parang hindi lang, ang dami ko na idea Kulang. na dapat, Hindi lang yan yung kaya mong gawin. yes, dapat dito, pwede pang improve to eh. Mm. Tapos, eto pwede pang improve. Ang dami kong ganun. Mhm. Then sabi ko, hindi ko naman pwede utusan yung boss ko na, sir, dapat ganito, ganyan eh. Oo. Yari ako nun. Kasi pain ako palabas nun, di ba? Imbis na magmando ako, ginawa ko na lang sa sarili. Gumawa ko ng sarili ng company. Mhm. Then, in-apply ko yung mga, dapat ay ganito ko. Yung mga gusto mong gawin. Ginawa ko dun sa sarili ko. Mhm. Then, nung nag-prosper na siya, lumago na siya, doon ako nagsabi na, ayoko na po, I want to stop na, aalis na po ako, lalabas na po ako ng PLP. Then, that's it. Yun yung story ko na, ano yung planning ko. Mhm. Hindi siya some kind of planning na step by step eh. So, ginawa ko lang yung best ko. Then, dumating na sa point na, yun nga, my word is no-brainer eh. Ikaw pa, kumikita ka na ng, for example, kumikita ka na ng 200,000 dito. Sa side hustle mo, ang sahod mo dito is 50,000. Anong pipiliin mo? Mhm. 200,000. So, ganun din, no? Basically, Oo. hintay mo rin yung point na yes. lampasan niya. Yes. Okay. And then, you took that as a signal na, okay, Yes. no-brainer. Exit. No-brainer. Exit na. Tama. Exit. Tama. Yeah. I love it. Sa'yo bro, ano yung ano mo? Okay, Planning, maganda yung tanong eh. Oo. Kasi sa akin, Turning point mo. ito, hindi to para sa lahat. Kasi what I did back then was really, I left my day job. So, nag-resign ka na kagad? Nag-resign ako agad. So the That story is was, risky, That is risky. yes, Mas risky umi-exit yung agad ako. ginawa niya compared Why? sa- At that time, backstory lang, no? Single pa ako nun. Mhm. So, call center agent, right? Kaya 6 years. naman pala, single siya. Yun. Oo. Keyword single. Okay. So, So, yun hindi yung siya para difference sa kasi lahat. Oo, hindi talaga para sa lahat. Yes. Kasi kami pamilyado that time Yes, na may meron asawa kaming na anak na. talagang expenses per month na Correct, talagang correct. kailangan namin Mhm. i-sustain. Kasi kung looking back, no, tapos ganito yung sitwasyon ko, I have a family now. Mm-mm. Baka hindi ko rin magawa yung Oo. ginawa ko before. So, what I did was call center. Tapos, nagtrabaho ako sa isang insurance company. Mm-mm. Okay? So, sa insurance company na yon, dahil nagsawa na ako, the graveyard shift is taking a toll on my body. So, medyo nag-overweight na ako. Tumataba na ako. Tumataas yung BP ko, ganyan. So, sabi ko, hindi to pwede in the long term sa katawan ko. So, naghanap ako ng pangumaga within the same company din. No? Sa same insurance company. And then, dun sa role ko na yon, ako yung nag-assess ng mga insurance applications. So, alimbawa, Underwriting. Yes, underwriting. So, kung may ahente like you, Oo. magpapasak na application sa kliyente mo, Ikaw muna mag-a-approve. Yeah, dadaan sa akin yan. Sa'yo. ititingnan ko kung okay, aprobado ba to, Kailangan tatasan pala ko. siya yung tinutropa ko. Underwriter. So, doon sa trabaho ko na yun, doon ko na-realize na ang dami nag-a-apply ng insurance. Ang daming need sa produkto na yun. Okay. True. Okay, so doon na ako nagkaroon ng curiosity na, okay, anong meron dito? Tapos, nakita ko na yung compensation, yung potential na pwede mong kitain. Mm-mm. Nasabi ko, okay, I wanna try it. Oo. Kasi sabi ko sa sarili ko, marami naman akong sigurong trabaho na napuntahan na, and therefore I made some friends, new acquaintances, na pwede rin itong makatulong sa kanila. Mhm. So I decided na, sige, I will try it. Mm-mm. Okay. Pero ito yung problema at that time. Kasi dahil empleyado ako ng same insurance company, hindi ako pwedeng maging ahente Mm-mm. ng sabay. At the same time. Hindi pwede. Okay. Hindi pwede. Okay. So wala akong no choice. Wala kang na choice. Mag-resign ka. Kailangan talaga Oo, mag-resign. mag-resign. So ito yung story. Actually, habang nandun Conflict pa of ako, interest na siya. conflict. Oo. So habang nandun pa ako, nag-exam na ako. So nag-exam na ako, tapos magre-render na ako ng resignation. Oo. So nung magre-render na ako, actually nagpasa na ako. On my 4th day pa lang, na nagre-render ako ng 30 days ko, nalaman na ng mga boss ko na nag-exam na ako. Mm-mm.
So, hindi na nila ako inalaw na mag 30 days pa. So, on my Mm. 4th day, they let go of me na. Mm. Kasi conflict of interest. Oo. Hindi naman nagalit, hindi naman Hindi naman, sumama hindi yung naman. loob. Kasi Hindi same naman. company yung i-represent Same naman mo, eh. no? Okay. It's just different, siguro, classification Oo. from employee to independent contractor or self-employed. Okay. Yun yung tinaha ko nun. Mhm. So, was there a preparation? Merong minimal. So, nag-save ako ng at least 2 to 3 3 months months. of my emergency fund. Kasi sabi ko, I will try this. Mm-mm. Kasi sales ito. And if it works for me, sige, ito na yung gagawin ko. Mhm. Okay? Pero I will not go there ng bulag. Mm. I will not jump the ocean with both feet na walang life jacket. Salvavida, mga ganun. Kahit papaano dapat meron akong backup plan Okay. na habang wala ako sinasahod, kasi wala talaga ako sasahurin doon. Yeah. Imagine mo, no? Ginive up ko yung safety net. Oo. Ginive up ko yung Comfort comfortability. zone mo, oo. Ginive up ko yung steady paycheck. Okay. Security, Oo. yun. Ginive up ko yung security for a chance of a better life. Yes. Okay. So, naganda ako kahit paano 2 to 3 months of my emergency fund. Yun yung preparation ko. Agree. And you know what, guys? It was the best decision I ever made. Mhm. Kasi in my first month, eto pala, no? Kapag empleyado ka, syempre you have 8 hours Yes. in a day to do your job. Ngayon wala na akong trabaho. Sa sales, sabi ko, ang dami ko palang oras. No? So, ang True, dami ko palang agree. pwedeng magawa sa 8 hours ko. So, ang ginawa ko in my first month pa lang, madami akong ni-reach out. No? Mhm. Lahat ng kaibigan ko, tinawagan ko, chinat ko. Sinasabi ko sa kanila na, hey, baka gusto nyo ng isang presentation meeting. Mm-mm. Baka makita nyo na maganda itong product na ipe-present ko. And that's what I did for the first 30 days ko. Talagang nirara ko, grind ako. Kasi nasa mindset mo na wala akong sasahurin pag di ako kumilo. Exactly. Ganyan tayo mga Every sales day. eh. True. Every day yun yung pakiramdam ko. Sabi ko, kung wala akong makakausap in a single day, wala akong kakainin. Totoo. So, what I did for the first 30 days is talagang may kinausap ako. Siguro, ang pinakamarami kong nakausap in a day was 3. Mm-mm. 3 na hindi isang meeting lang Mhm. kundi 3 meeting, iba-ibang lugar. Oo. So, at that time, bawal pa yung Zoom meeting. Wala pang Zoom meeting. True, So, face-to-face ano. pa ito. So, imagine nyo, nagko-commute ako. Anong year yan? This was in 2017. Oh, okay. Face-to-face pa kasi Face-to-face, talaga natin. oo. Wala pa yung mga Bico system, mga Correct. ano. Ayan. Correct. So, imagine, no, kung hindi ako, wala akong kinausap, wala talagang kakainin. Kasi commission basis eh. True. Mm. Ang agents, commission basis yan. Totoo. Walang salary, walang allowance. Yes. So, talagang kung ano yung tinrabaho mo, yun yung bibigay sa'yo. Yes. And you know what? In my first month, no, yung paycheck ko is, grabe, doble. Doble nung ng ano. sinasahod ko do sa steady paycheck ko. And that's right then and there. No-brainer na nga sabi mo. No? No-brainer na eto na yun. Possible pala. Oo. In just my first month, na going full out, na going, both feet in the ocean, natuto na lang ako lumangoy. Mm-mm. Oh. And no-brainer, and yeah, the rest is history. Galing. You know what? Dito sa conversation natin na to, I realized something na if galing ka sa employment, there is no planning or there is no security na once you make a transition, meron kang magandang kalalagyan. Yeah. Hindi. But if mananatili ka sa routine mo, kunyari may 8 to 5 ka na or may routine ka na, then may predictable result na yan, okay? 1 year ka ng ganyan, nakikita mo pa ulit-ulit ka na. So, ang magiging factor na lang yan, kung gusto mo mabago yung routine mo, is mag-take action ka. Correct. Kailangan may action ka na gagawin na magre-result sa iba naman. Correct. True. So, pag action ka ng action, di ba, magkakaroon ka ng ibang result. Pag nakakakita ka ng ibang result, dun mo marirealize or dun ka makakapag-adjust kung ano ba yung babagay na next journey for you. Correct. Pero kung wala kang gagawing action, you are still in the same wheel. Yes. Correct. Same Sa routine. ano ka pa rin, same Yeah. routine ka pa rin. And talking about routine, no, ang advantage ng mga empleyado, no, like us, di ba lahat tayo empleyado, is that we have that mindset na work hard tayo. Yes. Yun yung meron tayo lahat. Kasi lahat ng empleyado masipag. Yes. Totoo. Bakit? Magko-commute ka. Ilang oras yan? Papunta. Ilang oras pa Lalo uwi. na pag malayo ka pa, traffic Exactly. pa, pagod ka pa. Correct. Hindi ka pa nakakarating sa work mo, pagod ka na. Yes. Haggard na, no? True. Haggard na. Tapos Makipagsiksikan uwi ka. Pagod ka pa din. Correct. So, the fact na nagagawa natin yun before every day, it means already na somehow masipag tayo, may sipag tayo. Masipag. So, because of that, maybe, kung hindi natin nakukuha yung results, is because nasa maling lugar lang tayo. Yes. Kasi kung i-apply natin yan, and which we all did, yung kasipagan na yan, sa ibang department, sa ibang venture, na pwedeng magbigay ng mas malaking resulta, great decision, right? Yung mas mag-e-excel ka pa. Correct, diba? correct. Such as, so, syempre, sa'yo,
sales, Sales. like me, sales din bilang Ikaw, advisor. Besh, sales din. So, basically, lahat tayo is nasa sales talaga. Mm. So, agree ako dun. And just to share with you guys, meron din kasi akong nabasa na your salary is created to forget your dreams. Yeah. Wow. Grabe, nung nabasa ko yun, ha? So, parang trap lang pala ang salary. So, natrap ka na doon kasi nga talagang nag-work ka para payamanin yung ibang tao. So, parang mindset ko, sabi ko, oo nga, no. Nag-work ako for a company. Siyempre, mas yung resources na kaya namin ibigay, mas nagpo-provide sa kanila ng profit. Yes. So, doon ko na-realize na being entrepreneur is win talaga. So, you can create your own paycheck. Depende sa sipag mo. Yes. I agree. And hindi naman masama, no? Hindi naman masama ang pagiging empleyado. Totoo, hindi naman Right. masama. So, mas maganda pa din talaga na, meron ka talaga extra income. Correct. And matutunan mo din yung kasi being sales talaga, ito yung underrated na talent na mas maganda matutunan ng mga tao. Kasi everything in the world is umiikot lang sa sales. Tama. And I have a question. Kasi what if, ako hindi naman ako pang sales talaga. Mm-mm. No, ito rin yung sinasabi ko dati. Mm-mm. Pero I only learned it nung nasa Mhm. sales na ako. So, anong ma-advise mo sa mga tao? Maybe may mga nakikinig dyan na hindi naman ako pang sales. For me, I don't agree na magkakaroon ka ng limiting beliefs na hindi naman ako pang sales, Mhm. para sa kanya lang yan. No. Kasi Lahat maboka. ng- Di ba sabi Yes, nila, oo, pang mga maboboka lang ang sales. Yeah. Kasi I have more friends na introvert, takot sa Mhm. tao, pero nag-excel sa sales. Introvert. Yes. Introvert, di ba? Kasi hindi naman natin masasabi na wala akong talent sa sales, wala akong market, hindi naman ako para dyan, hindi ako Mhm. maboka. Lahat ng bagay na tututunan. I love it. Kasi napunta ba ako sa sales nang wala lang? Wala lang din naman talaga kasi nga bigla na lang akong ginusto ko yung career na yun. Ang nag-push talaga sa akin, paano ko siya gagawin. It's Mhm. not about how. It's not about how. It's about who. Kung sino ka na gusto mo talaga mag-grow, gusto mong matuto. Love So, it. Kasi- magpa-follow na lang yung how. Correct. Kung paano ko siya gagawin. Basta klaro sa'yo kung sino ka, ano yung gusto mong marating. Yes. The how will just follow. Yes, agree. I love it. Yeah. Ako naman, ang idagdag ko lang sa sales, natutunan ko to sa isang mentor ko na ang sales, hindi naman yan yung magbibihis ka, may product ka, tapos magbibenta ka. Ang sales kasi is na-apply nga natin sa everyday na ginagawa natin. Tama. Totoo yan. Tama. Diba? If you are a business owner na ikaw yung nasa office tapos nagmamando ka ng tao, nagbibigay ka ng instruction sa tao, you are in sales na rin eh. Bakit? Kasi yung employee mo, bago ka sundin yan, kailangan is makonvince mo sila bakit kanila susundin. Correct. So that is sales. Binebenta mo yung pangarap mo sa kanila para mag-apply sila sa'yo, para manatili sila sa'yo. And kung ikaw naman is, for example, nasa office ka, sales ka pa rin eh. Para manatili ka sa office na yun, kailangan makonvince mo yung mga kasama mo, kailangan makonvince mo yung boss mo na I can do this job. Dapat manatili ako dito, dapat manatili akong bayaran nyo ako dito. I like that perspective. Diba? So, ganun din eh, nasa sales ka na eh. Itatransition mo na lang yan, na-realize ko to, na itatransition mo na lang yan sa isang lugar na sales ka pa rin naman, pero mas malaki na yung sahod mo. Kumikita na malaki. May freedom ka na. Correct. May opportunity ka na to expand pa. Tama. So, yun yung na-realize ko na, okay, sales is in our everyday life, parang math lang pala. Tama. Math, akala natin, subject lang sa school. Pero araw-araw ka nagmamat, di ba? Yeah. Nagbibilang ka ng oras, Yes. nagbibilang ka ng pera. Math yun. And you know what I realized? Lahat pala tayo nag-sales na. Yes. Lahat tayo. Hindi lang natin pansin. Hindi natin Yes. pansin. Sales pa rin. Oo, kasi ako may anak ako. Alam mo, malakas yun mag-sales. Malakas sila sa Mga anak nyo, sales. malakas sila mag-sales. Ano sasabihin niyan? Daddy, buy me this. Oo, diba? Daddy, I need this. So, Actually, everything that creates income is sales. Kasi lahat naman ng business needs sales, di ba? Yeah. Needs marketing. Yes. May nabasa pa nga ako, being entrepreneur talaga, kailangan mo mag-provide ng solutions. It's all about service and solutions. So, ano ba yung pwede mong ibigay na value sa tao? Ano ba yung solution na pwede mong ibigay sa problema nila? Yeah. So, doon ka nila bibigyan ng Yung pera. tama. ng pera. Tama. Doon ka nila binabayaran about Yes. your value and service. Speaking of which, ano yung pinaka-rewarding na natanggap mo since you made that big leap? For me, ito talaga, rewarding talaga. Pag sabi natin rewarding, as in, sobrang iba talaga. Nag-iba talaga yung buhay ko because of sales. Kasi from 16,000 salary, pag kinumpute mo yun in a year,
Tapos nagkaroon pa ako ng incentives nun sa ano kasi binibigyan nila kami ng incentives. Mhm. So ang tinotal ko yung yearly income ko. So ang yearly income ko as employee 300,000 in a year. Isang taon yun taga ng isang taon. Nung nag-sales ako, kinita ko yung 300,000 ng 1 month. Wow. Iba talaga pag Pwede pa lang sales. i-shortcut. Possible pala. Perfect. Possible pala. Grabe talaga. Doon ko na-realize na sobrang powerful maging salesperson. Mhm. So, ayun talaga nakabili ako ng lote, ng cash. Sabi ko, grabe, blessing talaga. If you do actions and prayers. Malagi yung talin no? Na minsan, na-overlook natin yung guidance ng nasa taas. So, Kasi ako talaga, to be honest lang nakilala ko yung taas. 30 years old na ako. Recently lang, last year lang. And that was the lowest point of my life. Laki ako sa private school or Catholic school. Madaling sabihin na, naniniwala ko, may Diyos tayo, naniniwala ako sa ganyan. Madaling sabihin yun lahat ng tao, madaming tao kayang sabihin yun. Pero ang question nga is, na pag nagpa-realize sa akin sa pastor na friend ko is, ang tao lagi namang sinasabi niya, naniniwala sila. Pero ang tanong, kilala mo ba? Alam mo ba kung paano siya nag-work? Kasi minsan, di ba yung unfortunate things na nangyari sa atin, blessing in disguise pala. Na kaya ka natanggal sa trabaho. Yung pala may ibibigay na mas magandang opportunity sa'yo. Correct. And gano'n naman talaga ang buhay. Yung misfortune natin, nasa sa atin alam nyo kung paano mo titignan Kung lagi kang magreklamo na, puro ka reklamo sa lahat ng negative na nangyayari sa'yo, result na negative din. totoo. Pero yung may nangyari sa'yo negative, tapos magtitiwala ka sa taas. Baka redirection siya. Yes, For na- me, totoo. Na sasabihin mo na lang, okay, whatever happens to my life, I believe na hindi ako papabayaan ng Diyos. Masaya pa rin ako. That's faith. Di ba? So, yun lang din, in my personal opinion na, if you are someone na feeling mo end of the world na, feeling mo na wala ka ng pag-asa, try to ask God na. Kasi, feeling mo, wala na Wala ka nang matagpuan, di ba? Wala ka nang malapitan, end of the world na sa'yo. So, baka it's about time na magtiwala ka na kay God na bigay mo na, surrender mo na. Then, bahala na siya. Yes. Di ba? Yun lang yan. Sana ma-appreciate lang natin. Agree. Speaking of, ano yung pinaka-rewarding sa'yo when you made that big leap? Freedom. Yan yung wala ako nung employee ako. Freedom. Lalo na sa amin kasi ang bilang police, 24/7 kami naka-duty. Anytime kang tawagan, madaling araw. Dumo-duty talaga kami. May mga instances pa na 24 hours. Lalo na pag may mga event, for example, SONA. So may mga ganun kami. And sa amin kasi, for example, kilala ka sa lugar mo na pulis ka, nakasibilyan ka, wala kang dalang baril, nagkaroon ng haldapan or nagkaroon ng nakawan. Hindi ko pwede sabihin, ay, hindi ako naka-duty. Hindi pwede. So, laging ready ako. Parang gano'n. Tapos, eto pa, ang trabaho kasi ng pulis, kapag bakasyon ng sibilyan, yan ang kabisihan namin. Diba? Undas, Christmas, New Year. So, baliktad. Isipin mo, 25 years of your life, sanay ka na nag-Christmas with family, bumibisita sa puntod ng yung mga normal things sa civil. Pag pulis ka na, hindi na baliktad na yun. So, yun yung namimiss ko. Kapag ka magkakasama special yung occasion of your special life. occasion. Correct. Oo, yun namimiss mo. special occasions. Kaya nung nag-transition na ako, yun ang next na enjoy ko na. Ang sarap maging malaya. Totoo. Freedom. Hindi ka Possible nakakulong, no? Yes. Lahat ng oras meron ka. Yes. Anytime, Pwede pala. anywhere travel. Yes, Spend yes, time with yes. your loved ones. Ikaw naman, Besh, ano yung biggest, rewarding? Yeah, aside sa mga, of course, bigger income, it's the freedom that comes with it. Kasi freedom na pwede ka nang mag-live. Okay? Freedom na... Actually, anytime pwede ka mag-leave, anytime, anywhere. Correct. And ito nangyayari sa akin nung mga panahon na yon. I was experiencing, bigger income than before than I used to. Na nakapag-Boracay ako mga twice a month. Ganun. Pag birthday ko, ganyan. Pag gugustuhin ko. All because of that opportunity na nabigay sa akin na wala dun sa dating nandun ako. Which is robbing me of the freedom na meron pala outside this place. True.
So, yun yung pinaka na-enjoy ko. And of course, banggitin ko na lang din yung less na yung may mga nagmamando sa'yo. No, Yung mga boss, oo. yung mga boss. Of course, syempre, andyan sila to guide us, pero hindi natin maiwasan na from them natin, nasasakal tayo minsan. Yes. No? But dito kasi dun sa sales nga, no, ikaw yung somehow sarili mong boss. Yes, you are your own boss. Oh. Yeah. And I like that ikaw yung nagdi-dictate kung gaano kalakas ka kikita today, True. next month, so that mapaplano mo kung saan ka naman ngayon pupunta, what are you gonna do with it. Yes. And because of that, no, it opened myself to a bigger me. And doon ko na-realize and doon ko na na-prepare sarili ko for a family. Kasi inisip ko kung nasa call center pa rin ako, nasa employment pa rin ako, baka mahirapan ako mag-start ng sarili kong family. Okay. Compared na ngayon na I can confidently say na kaya kong mag-provide. Yes. Provider era, gano'n. Correct. May Agree gusto ako lang akong dyan. balikan sa nung nagsasalita ka kanina about your journey kasi. Na sabi mo, pag nung nag-transition ka na, 1 month talaga, Mhm. hindi mo hinayaang mababakanti ka. Correct. Okay? Kasi you are showing discipline on that eh. Correct. Which is a very hard yun, yung discipline na ganun. Oo, yung iba pag wala ng trabaho, gusto na magpahinga, Yes. ayaw na kumilos, Mhm. di ba? Yes. So my question is, saan mo natutunan yun? Sa pagkabata mo ba? Or may nagturo ba sa'yo? Tinrain ka ba? Good question. Actually, college pa lang ako. Habang naglalakad ako sa escalator, nagmumuni-muni na ako na pag magtatrabaho ako, gusto ko productive ako palagi. Kasi So, nga, init na siya sa'yo. oo, kasi ganun na ang hindi pwedeng personality hindi ako mo. gumagalaw. True. Hindi pwedeng wala akong ginagawa. Mhm. Oo. Kasi pag tayo, kahit anong bagay, pag tumigil gumalaw, namamatay. So, hanggat kaya ko pang gumalaw, gagalaw ako. And it just happened na binigay sa akin yung opportunity na kapag magaling ka gumalaw, marerewardan ka. Relate din ako dyan. Kasi para tayong mga tree, if you stop growing, you start dying. Yeah. So, kailangan talaga, eager tayo na mag-grow, ganun, di ba? Mhm. So, doon ko rin na paano ko mag-grow? Ano ba yung mga things na kailangan ko? Siyempre, first, you need mentor, you need the right environment, and you need to take action. So, ayun natutunan ko sa mentor ko. Kaya nun, akala ko takot kasi ako sa mga taong magagaling kesa sa akin eh. Mhm. Na-realize ko na baka intimidating sila, baka Yes, hindi yes, nila ako yes. pansinin, baka ayaw nila sa akin, baka wala silang time sa mga kagaya kong nag-uumpisa pa lang. Mali pala yun. Yeah. So yung mga mentor pala, sila yung mga taong willing mas tulungan ka. I-guide ka. I-guide ka. Oo. Ganun. Mhm. Na intimidated kasi ako before sa mga ganong tao Yes. na, uy, successful siya, baka pag tinanong ko siya, baka hindi niya ako pansinin. Mhm. Mali pala yung ganun. So, number 1 pala talaga, you need to find your mentor. Mhm. Mhm. Para i-guide ka doon para mapa-shortcut yung success na gusto Correct. mo. Kasi galing nandun na sila eh. oo. And ito yung gusto ko. Totoo Kasi yan. madalas yung mga tao ngayon, nanghihingi ng advice sa mga taong hindi pa napupuntahan. Yung gusto nilang puntahan. Yung walang result. Correct, diba? correct. Yes. So, kailangan piliin natin yung mga hihinga natin na advice. Totoo. Yung mga taong may resulta na. Correct. Yes. Alam mo, isa yan sa ko. Isa yan sa greatest mistake ko. Mhm. Nakinig ako sa mga taong wala pang resulta. Mhm. Sa mga chismosa, gano'n. Actually, hindi naman natin masabing chismosa. Although, Mhm. yung naging mali lang yung basihan ko talaga na galing siya for example, galing siya sa field na yun. Mhm. Dahil sa galing siya sa field na yun, may experience na siya. Oo. Mhm. Pero hindi niya na-reach yung next level Oo. on that para maging qualified na mentor. That's the key. Makinig ka sa taong narating na yung gusto mong marating. Dapat Exactly. may resulta na sila, hindi yung pinagdaanan lang nila. Agree. Correct. Diba? So, biggest mistake ko yun na talagang dapat ngayon, pinipili ko talaga kung kanino ako makikinig. Mhm. Totoo yan. And Oh. also the environment and self-space. Naniniwala ako sa self-space. Kasi pag may self-space ka, mas makaka-focus ka sa gusto mong marating at gusto mong gawin. Pero kung yung everyday environment mo, ang ingay, Mhm. toxic yung taong nasa paligid mo, Mhm. puro stress na lang yung binibigay sa'yo. Kaya for me talaga, self-love and personal environment, very important. Correct. Kasi the fact of the matter is, yung oras natin, hindi natin mababalik yan eh. Yes. Totoo. Kailangan sulitin natin. Yes. Na bawat i-spend natin will be worth it, will be siguro for the future. Yeah. No, na lagi tayong nag-improve. So if you keep on spending that time sa mga maling tao, no, unfortunately, hindi mo na mababalik yun. Yes. Speaking of time, ito na natutunan ko lang din lately. Kaya inaano ko talaga siya. Parang principle ko na talaga siya at sinasabi ko to sa mga taong nakakamit ko na, guys, if you are going to
connect with me if you are going to be part of my life. Sa mga team ko, sa mga kinukuha ko na team, lagi ko sinasabi sa kanila na kung gugustuhin nyo akong makasama, lagi nyo lang tatandaan na for me, time is my most valuable asset. So please respect my time. Tama. At i-respect ko din yung time nyo. Tama. So ganun kahalaga yung time kasi nga hindi siya mababalik. Ang pera, pag nawala yan, kaya mong kitain ulit yan. Agree. Oo. Pero ang time, hindi mo siya mababalik. Correct, correct. Time can be costly talaga. Pet Totoo peeve ko yan eh. yan. Mm-mm. Yung alam mo yun, may meeting, sinet, Oo. tapos Hindi a-attend. Late. Late. Ako Yes, din, ayaw yes. ng late na tao. Filipino Ayan. time. No, yun Yeah. yung pinaka-ayoko. Filipino Mm. time. Kasi it's telling the group na, huy, special ako. Yeah, yeah, yeah. You're not valuing the time of the others. Yes, yes, yes. Ang masakla pa, yung iba, ini-embrace ito. Na guys, huwag muna tayo mag-start ha. Mm-mm. Kasi Yes. late si ganito eh. Yes, Oo. yes. So yung, sabihin natin yung professor, facilitator ng meeting, siya pa yung nagsasabi. Mm-mm. And what is it telling to the rest of the group? Na hindi valuable ang time nyo. Totoo. Yeah. Correct. So, it's about the value din ng tao na hindi mo ako binavalue kasi 1 hour mahigit ka nang naghintay doon. Correct. Kaya ang dami mo na sanang Yes. nagawa, di ba? Tapos Yes, nasayang correct. naman yung oras. Exactly. Pero ako, honestly, guilty ako doon. Kasi dati talaga, ako yung tipo na tao na pa-importante. Agree. Kahit ako. VIP Lahat naman siguro ka tayo. na. Lahat naman siguro. Lagi akong late. Dumaan dyan. Lagi akong late. So, Kasi nasanay na tayo kasi nga Filipino culture siya. Yes. Which is mali pala talaga na kailangan Yes. na hindi natin siya i-embrace. yeah. Correct. Lalo pag professional yung kamit mo. Lalo na, Yes. di ba, may negosyante. Tapos Yes. malilate ka, wala na. Parang Yes. ayoko. Sira. Kasi nga pag nakita mo na yan sa, let's say sa grupo mo, isipin mo, ito yung normal. Yes, yes. Di ba? yes. Like sa classroom, di ba? May late na isa. Hindi pinagalitan. O ikaw din next time. O ikaw din next time, papalate ka. Hanggang sa hindi mo alam, ito na yung normal para sa'yo. Agree. So at least na-realize natin na even na 30 years old ka na, 27 years old ka na, hindi pa rin late para magbago ka, no? Correct. Agree. Correct. Di ba? Sana Actually, ma-realize may mo lang nakikita nga ako 50 years old na willing matuto. din. Yes. Nalulungkot ako sa mga ganun na sayang, ang dami na Yeah. nakasaya na ano. Pero at Yes. least, they're trying. Yeah. Mixed emotion yun eh. Totoo. Mhm. Mixed emotion yun eh. Ako din, believe ako sa ganun. Nung may mga inatinan ako na training, ito, may inatinan ako na international program Mhm. sa Malaysia. I think nasa kami, more or less 800. Mm-mm. Pero guys, the ratio 80% doon may edad na. Mhm. 60s, 50s. 80%. Imagine that 80% of the room may edad na nasa 50s na, 60s na, nag-aaral pa rin. Nag-aaral pa. Mm-mm. So, no excuse na Correct. sasabihin mo sa sarili mo na, ay, may edad na ako, hindi na ako para dyan. So, parang naging open-minded siya sa akin na, I'm very lucky na ganito ko, pero nandito na ako sa room na to. Oo. Malakas ka pa. You are capable. Yes. Oo. Very inspiring talaga. Natutuwa ako sa kanila na, alam mo yun. Napaka-humble pa. Yes. Willing to learn. Yeah. Open. So that wraps it up, guys. Yes.